He set me ablaze. God gave us this word, and the word ablaze is napakatindi. Bakit kaya, Lord, ablaze yung binigay mo sa aming word? Because January is starting of the year. Tama? Starting of the year. Ang sarap minsan magsimula ulit, pero may mga taong nahihirapan magsimula ulit. Bakit? Kasi hindi nila alam gagawin kung anong sisimulan nila ulit. Pero ang suggest ko, huwag kang magsimula ulit. Bakit? Ipagpatuloy mo lang. Hindi mo kailangan bumalik sa starting line. Ang kailangan mo lang magpatuloy. Na doon sa pagpapatuloy mo, kasama mo ng Lord. Pinagkatiwala mo ng Lord. Pinagkatiwala mo na sa Lord. Binigay mo na yung ballpen mo sa pinaka-author ng buhay. Ang hawak mo na ngayon, lapis. Bakit? Ang lapis, mayroong eraser. Ang ballpen, hindi. Diba, pag nagsulat ka sa school, no, aliliwa, may sulat mo, akaray kaya pilatan mo. Kasi aliliwa. Ang hirap magkamali pag ballpen ang hawak mo. Pero pag yung ballpen na yun, binigay mo sa author, which is Jesus Christ, our King, hindi siya magkakamali. God never failed. He never made mistake, and He is not a mistake. Amen? Kaya itiwala natin sa Lord yung buong taon na ito. Amen ba? Amen. So are you ready to ibibigay mo sa Lord yung pen mo ngayon? Baka sa kubla ba si itar mo? Itar mo namin may pen ng buhay mo. Let God direct your life. I assure you, hindi ka mapapariwara. Hindi ka magiging kawawa forever. Hindi ka palaging broken forever. Hindi ka palaging sakitin forever. Hindi ka palaging lonely forever. There is no sickness forever in your life when you surrender your life, when you entrust your life to Jesus. So set me ablaze means napapakita po na pag ikaw ay hinipo, pinuspos ng banal na Espiritu. Ablaze meaning is burning very bright. Pakisabi, burning. Burning. Very bright. Very bright. Pag sinabi mong burning, ang tumahan may nag-uumapoy. At yung apoy niya ay masyadong maliwanag. So it is not just a fire. It is an extraordinary fire. Nasanay tayo sa apoy. This January, extraordinary apoy. In year 2023, yes, we are on fire. But this year 2024, we are extraordinary on fire. Amen. Sinong gusto ng may extraordinary on fire? Amen. Amen. And then, to set you on fire, a flame. Pag sinabi mong set you on fire, merong nagbigay sa iyo ng apoy, at yung nagbigay sa iyo ng tinitignan niya kung ikaw ay nag-uumapoy pa rin. Amen. Someone is monitoring you, and that is Jesus. Nasaan na yung apoy, anak? Nasaan na yung love mo sa akin, anak? Nasaan na yung hungerness mo sa akin, anak? At ang pinakamaganda is, you are full of excitement. Ibang klase ang taong full of excitement. Bakit? You are already prepared. Hindi ka palang mag-prepare. Ikaw na ay naka-ready na. Because you are excited. Pag outing ang pinag-usapan, ito na. Alas 5, alis na tayo. Alas 4, Wajalara. Kasi excited tayo. Pumunta ka dito sa lugar na ito. Ito yung meeting place natin. First time yung mag-meet. At may marami siyang dalang pasalubong. Di ba? Ang masusunod is yung nagbigay ng place, yung kamit mo, hindi ikaw. Bakit siya yung magbibigay sa'yo? It's because he is so excited. Pag ikaw ay ablaze, pag ikaw ay naset ablaze, ikaw ay isang nag-uumapoy.
Pag sinabi mong nag-uumapoy, makasinit, pakihawak nga, pakikalabit nga, no atay, kaabayo at makasinit. O ang buto-buto lasing nga salad, ya wala the ref, ya o spaghetti, ya tutagtagan to'y barang, imawad. Mainit pa ba? At alam nyo, ang mainit na bagay ay hindi kayang dapuhan ng langaw, ng lamok, ng insekto, at minsan hindi kayang hawakan ng tao. Amen. Bakit mapapaso sila? Why? Because you are on fire of God. Kaya pag ikaw ay very hot, pakisabi sa katabi, are you hot? O pakitanong ang katabi, am I hot? Mainit ba ako, Lord? Spiritually o mainit ako physically? Sabi ni Pastor Vlad, sometimes your spiritually filled produce a hot temperature of physically body. Pag ikaw ay spiritually filled, kahit wala kang sakit ang pakiramdam mo, naiinitan ka palagi. That's why you are on fire. Ang init naman dito, kahit nakaswitch na yung aircon, ang init naman dito, it is a spiritually filled. You are on fire. The next, yung verse nga muna, John 3:30. Sabi doon sa John 3:30, paki-highlights ko ito sa mga Bible nyo, pakisulat sa mga notebooks nyo. He must increase, pakisabi, He must increase. He must increase. I must decrease. I must decrease. Yung He na nandyan ay si God, He must increase. Increase ay a word that continuing, nag-i-increase. And sino yung nagdi-decrease? Ako ito. Servant ito. Kung merong mang tumataas sa buhay ko, pananampalataya yon sa Diyos. At the more na tumataas yung pananampalataya natin sa Diyos, the more na nagiging mapagpakumbaba tayo. Amen. The more na tumataas ang blessing, the more na nagiging mapagbigay tayo. Amen? The more na gumaganda ang buhay natin, nagiging generous tayo. Yun ang ablaze. Yun ang on fire. Habang pinapaganda, inaayos ng Panginoon ang buhay mo, handa ka rin tumulong sa iba para makatulong sa pag-aayos ng buhay nila. That is being filled or being set ablaze by God. And sa Matthew 5:16, using tawag ito, Passion Translation. So don't hide your light. Pakisabi, don't hide. Don't hide. Pag sinabing don't hide, ag mo iaamot. Kasi merong ilaw na nasa iyo. Lahat ng anak ng Diyos ay may kanya-kanyang ilaw. Ilang watts, Pastor? Depende kung kanino ka nakakapit. Kung kay Simple ko, laging putol. Kung kay Decor, medyo maksel. Paano kay Miral ko? Medyo mas maksel. Pero pag kay Lord, ganuro. Amen. Marmar lang. Ang gano kapwasan, akasilaw, nalarang nira. Why? It's because you are burning brightly. Very brightly. So don't hide your light, let it shine. Pakisabi, shine. Shine. Pag sinabi mong shine, manning-ning-ning. Kumukutitap, may nangarang ira, ang gano doble-doble shades to dan. Ang gano akatinted ni. Ang gano akatsami, panag-wielding niya, shades ni, nalaram minsan siya, bakit? You are burning brightly. So don't hide your light. Let it shine brightly before others. Before others. So that your commendable works will shine as light upon them.
And then they will give their praise to your Father in heaven. Alam niyo ba, kapatid, pag ikaw ay hot sa Lord, you are on fire for God, nahahawa yung mga nasa loob ng bahay kasama. Nahahawa yung mga taong nakakadikit mo. Nahahawaan yung mga taong nakakausap mo. And they will see the light shine in your life that they may praise the Lord. Hindi ka palang nagsasalita, ang nasa isip na nila, grabe ang buhay nito sa Panginoon. I praise you, Lord. Tapos pag nagsalita ka, baka umiyak sila. Bakit? Because you are full of love. You are full of delight that comes from the Lord. And everybody will praise the Lord. Ang sarap kaya na in this generation, ang buhay mo ay nagiging inspiration. Kabataan, don't waste your life. Be an inspiration. May pag-asa pa. Yung hindi mo pagsuko, maraming bumilib sa'yo. Yung pagpapatuloy mo, maraming bibilib sa'yo. Yung pagpuri mo sa Lord, maraming bibilib sa'yo. Yung inuuna mo si Lord, maraming umahanga sa'yo nang di mo lang alam. Bakit? Kasi hindi nila kayang gawin, pero kaya mo. And they inspired. Nagkakaroon sila ng mindset o buhay, perspective sa buhay na gusto nilang gawin din yung ginagawa mo. I want to do what like they do. Sino ang Diyos na pinaglilingkuran ng taong ito? Gusto ko rin paglingkuran. That's a life of setting ablaze by God. Next po. Ablaze. Saan tayo? Setting ablaze by God will give you number one, burning life for Jesus. Sino dito yung gusto niya ang buhay niya ay nag-uumapoy para sa Lord? Amen. Wala akong marinig. Amen. Kung gusto mo talagang magpagamit sa Lord, isumurol mo yung laman mo. Isiksik mo yung katawan mo sa mga nagbabagang uling. If you want to be get on fire by God, sumiksik ka sa Lord. Sumiksik ka sa mga tao on fire. I-chat mo yung mga tao on fire. Makinig ka sa mga tao on fire. Bakit? Nagkakaroon ka rin ng fire habang kasama sila. And if you want to get on fire, go to church. Not just in here, but you're listening to Jesus. At pag uwi sa bahay, read your Bible. Ang pagiging on fire ay hindi lang Saturday and Sunday. It is a choice. Monday to Saturday. Kung ayaw mong dabuhan ka ng sakit, maging on fire ka. Kung ayaw mong dapuhan ka ng kung ano-ano klase insekto, mga bato ng mundo, bato ng tao, ng mga salita na ayaw mong maging on fire ka. Bakit? Kahit anong sabihin nila sa'yo, pag on fire ka, mahal mo pa rin sila. Hindi mo tinitignan yung maling sinasabi. Ang tinitignan mo kung paano ka makapagsalita ng maganda sa buhay nila. Amen. It's because you're on fire. Your mind is set by God for love. Amen? Amen. So, burning life for Jesus is a spirit-filled life. Pag sinabi mong spirit-filled life, ang pinapakain mo yung spiritual mo. January, magfa-fasting na. This is a fasting month. Hello? Fasting. Not fast eating. Fasting. Pakainin natin ang spiritual life natin. And then, powerful feelings of joy. Powerful feelings of joy. It means satisfied ka pag ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka marunong mainggit sa buhay ng ibang tao. You have God. Hindi ka tumitingin sa blessing ng ibang tao at naiinggit. Bakit hinihintay mo yung timetable ng Lord sa buhay mo? It's because if you have God, you have everything. Amen. Hello?
uulitin ko ulit, kung meron kang Panginoon, lahat ng pangangailangan mo ay meron ka. Amen. Yun ang anak ng Diyos. Yun ang set me ablaze. Yun ang meaning ng ablaze. Yun ang burning life for Jesus. Hindi ka marunong mainggit. O kaya kung magkakaroon ka man ng inggit, ito ay holy inggit. Tatabihan mo yung tao pinagpapala ng Panginoon, tapos tatanungin mo siya, anong ginagawa mo? Bakit pinagpapala ka ni Lord? Simple lang. Kumakain ako 3 times a day. Nagtutubig ako palagi. Ganyan di gagawin ko sa ilista niya. Di ka. Nag-pray ako, ililista to. Ilang hours, Pastor? Mga 13 hours. Di joke lang. Nag-pray ako sa Lord. Nagbabasa ka ng Bible. Ililista niya. Tinatanong. Tapos ano pa? Binibless ko ang pastor ko. Binibilihan ko siya ng Raptors. Ay, di mo nagagawin yan, Pastor. Gastos pala. Ganun po kasi ang nagbe-bless. Ganun po kasi ang nagtatanim. May inaani ka. Kapag ikaw ay naset ablaze by God, you are willing to do what God wants you to do. Amen? An exuberant worship with hands raised. Pag sinabi mong exuberant worship, it is you who act voluntarily, willingly. Hindi mo kinukopya yung katabi mo na nag-worship, na pag tinaas niya ang kamay niya, itataas mo rin ang kamay niya. Ay kamay mo. Pag pumalakpak, papalakpak ka rin. Pag umiyak, mamaya pa ako mga 5 seconds. Pag tapos na siya, para tuloy-tuloy. Exuberant means, ikaw at ang Diyos lang, hindi ka napipigilan. I believe this year, 2024, hindi ka na mahihain magtaas ng kamay para sa Lord. Amen. Hindi ka na nahihiyang magsabi ng Amen. Amen. Maroon doon sa church. Ang kapoy mandideclare, ang kapoy mambabagay, Amen! Amen. Si katon makakaugit tayon, Amen! Ang kapoy maingal na mambagay, Amen! Church is a live place. Because more of declaration, Amen. more of words, more of thoughts na pumapasok sa isip mo na magaganda. Ang gagwapo nyo! Amen. Ang gaganda nyo! Yes. Yayaman kayo this 2024! No blessing, maamin. Pero no kinare, amen. Pag tinama siya ng Panginoon, amen. Dapat malakas din. Amen, Lord, with teary eyes. Bakit kinukurik ka ng Panginoon? And that's the love of God. Ayaw kanya mapahama, kaya kanya kinukurik. Exuberant. Next Sunday, no, agini maingalaman worship, di man tayo kalsada. Wadya tilalatid loob, ang paipaing kini. Paano to na wala tilang pawayoy? God is here, God is here, God is here, God is here. Walang tahimik na worshiper. Amen. Walang tahimik na pinagpala ng Diyos. Amen. Marandaan, ang labo aga nalikas. May on fire ka, maingaltan. Amen. No on fire ka, parang Lord, agka makaroon. Galaw ka ng galaw. You're on fire. You're so excited. You have a great feeling of joy. Amen. Kaya pag ikaw ay on fire, halatado next Sunday, ang taknog kayo on fire. Kasi galaw yung laban. Marandaan, ang gapunin timing. God is here. God is here. Here. Hello? 2024 lang. Gawin nating nakaka-excite din tong taon na ito. Amen.
Bakit excited din ng Lord ibuhos lahat ng pagpapala sa'yo? Dapat excited ka rin. Bahala kayo ditan. Huwag kayo abalusan. Baka ibalas ni Lord ay siya. Ang kayong karkaraw. Pasalamat ka kung anong meron ka this 2024. Bakit mas pagpapalain ka ng Lord? Bakit kontento ka sa anong meron ka? Ibubuhos ng Lord yung pagpapala na yun at magiging hindi ka madamot, magiging mapagbigay ka. Next 2024, naka-record ito ha, tandaan niyo po ito. Pag hindi pa maingay ang glorious light of Christ, mga dan, sa labas na po kayo mag-worship. Sa plaza tayo. Oh, amputang, wadya tayo amput-amputal, bali-bali, buwag-buwag po ni pastor yun. Sa tayo sa kontra. Ngayon, nangalanggap po ni Amen. Hanggang po ni excited yan. Wala bang excited na i-receive yung word ni Lord? Amen? And you love for God. Pag ikaw ay naset ablaze ng Panginoon, yung love mo everyday is nadadagdagan, hindi nababawasan. Pag nagkamali ka, mas dinadagdagan mo yung love mo sa Lord. Amen. It is a matter of mindset. Pag nagkamali ka, makawalan ka ng gana, sisitan yun. Pag nagkamali ka, sasabihin ni Satan, sisihin mo yung sarili mo. At ano, bumbo na, ganyan, buti ka na, huwag ka na punta ng church, so pero bawalin dyan, huwag ka na makinig kay pastor mo kasi makasalanan ka. Yun po ang boses ni Satanas. Amen. Ang boses ng Panginoon, pag nagkamali ka, anak, balik ka sa akin. Amen. Anak, mahal pa rin kita. Anak, kaya kitang baguhin. Anak, ako ang kailangan mo. Anak, sa akin mo lang matatagpuan niya. Anak, ako lang ang magsasatisfy. Ako lang ang may kakayanang i-wash away lahat ng kasalanan meron ka. At kaya kitang baguhin. Just surrender your life and do my will. Amen. Kaya yung love mo everyday, mas umaangat. You must increase in the love for God. Your love for God, I mean. Kung si Lord ay umangat sa buhay mo, yung pagmamahal mo umangat din sa Lord. Amen? Amen. Pag nagkamali ka, huwag kang umiyak doon sa pagkakamali mo. Umiyak ka sa Lord. Amen. Lord, sorry po nagkamali ako, pero mahal mo rin kita. Totoo naman eh. Amen. Alam ko mahal niyo si Lord. Alam ko mahal niyo yung nagligtas sa inyo. Alam ko mahal niyo yung kumuha sa'yo. Sa kadiliman at nilagay ka sa kaliwanagan. At kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, alam ko merong tibok sa puso mo na mahal mo si Jesus. Yun ang ipaglaban mo. Yun ang hindi mo pwedeng pigilan na pakiramdam. Kung meron mang tumitibok sa puso mo na hindi niya sinasabing hindi mo mahal si Lord, yun ang putulin mo. At ipagpatuloy mong lumapit sa Panginoon. Because that's love. That's God. Your love for God is new every day. And fervent desire to share all of this to others. Pag ikaw ay na-set ablaze ng Panginoon, madaldal ka na. Uy, alam mo, dati, sa bahay lang ako, alam mo yung ganun, you know, I'm just in the kitchen, going to my room. Tapos nung nagkwento ka sa mga, alam mo yun, uy, kakaiba ka. Parang nagbago ka. Meron ba na bang nagsabi sa inyo noon? Na, uy, parang gumanda ka ngayon. Wala kwarta. Sabi ko sa'yo. Parang iba ka ngayon. Parang iba yung pananalita mo ngayon. Parang iba yung perspective mo ngayon. You get mature. It's because of God. It's because you encounter the love of Jesus. Meron at merong pagbabago na mangyayari sa buhay mo pag na-enkwentro mo ang totoong Diyos. And the God whom we serve is the real God. Bakit? He changed our life. And He can change our lives. Amen?
Ichichismis mo si Lord sa iba. Marites ka, Cynthia, Nathan 2024. Pero ang may pagkamarites mo, si Lord na. Oy, atin ka, ang kinampas na siya kay Bahalag, McDo. Siya kay Bahalag, ato'y gabay mo, ang gabay mo palamis, walang milte, wala ta. Umatin ka lang. Tapos doon sa pag-aakit mo sa Kanya, ay pinag-pray mo, Lord, I pray na ma-encounter niya yung love mo. Alam niyo po, isang kaluluwa, tumanggap sa Panginoon, nagsisi sa kanyang kasalanan at isinuko ang buhay niya sa Lord. Laksa-laksang anghel ang nagdiriwang, and even Jesus Christ celebrating also. Woo! Bumalik na yung anak ko! Amen. At pag ikaw ang dahilan ng pagbalik ng kanyang anak, expect unexpected blessing. Ganda, di ba? Magsusulwin ka lang, maraming blessing. Not just literally, not just physically, not just a part of blessing, but all of kinds of blessing ay kayang ibigay ng Panginoon sa'yo. Bakit tuwang-tuwa ang Panginoon? Ginamit ka niya, pinagamit mo ang buhay mo para masulwin mo yung iba. Pag natuwa ang Panginoon, ibang klase siyang gumawa ng kaparaanan para i-bless ka. Amen. Lord, di ko to pinag-pray. In advance ko na. Uy. Lord, ang tagal ko na itong pinag-pray. Alam ko, anak. Kaya binigay ko in my perfect time. Amen. There are more unexpected blessing pag tayo ay sumunod sa Great Commission ng Panginoon, sharing Jesus to others. Pati sa Facebook nyo, i-share nyo si Jesus. Kung meron mang nakakahiya, yung sinampay yung pinicture nyo pa at minay nyo pa. Kung meron mang nakakahiya, yung mga labahan yung nag-selfie pa kayo, tayo ng sabon ko. Why stop? Hello? Make Jesus known. Amen. In your social media accounts, in your TikToks. Make Jesus known. Diba? Yuyo kayo ng yuyo. You know what? Gano'n, gumawa kayo ng content niyo. Eto hindi ka pagpapalain ng Lord kasi mabait ka. Amen. Hindi ka pagpapalain ng Lord kasi maganda ang buhay mo. Hindi ka pagpapalain ng Lord kasi hindi ka yung taong alam mo yun, yung isip natin kasi, pagpapalain ako ng Lord kasi mabait ako. No, pagpapalain ka ng Lord kasi sumunod ka. Amen. The blessing is in the obedience of His sons and daughters. Pagpapalain ka, yung simpleng utos ng Panginoon na ginawa mo, ay malaking blessing ang naghihintay at sasalpok. Masarap ng salpokin, no? Pak! It means yung impact. The blessing will overtake you, and the blessing ahead of you ay madalanganin mo. Double blessing. Double portion of blessing. Obedience to God, the simple obedience to God, produce a double portion of blessing. Amen. In your back, in your front, at mayroong pang side. Ay, pastor, si kamanayatan. Hindi 5,000. Sorry, makaka-10. Daling nang takalabag 10,000 electric ko. At mapaparin na yung pikarang taon. Gugulat ako minsan, nasa Mercury Drag ako nung punta kami ng Miss Pastor. Ikaw yung sa Glorious Light na, ako yun. Sige, Kilala mo pa ako, and delay, takakahamat. Basta ako yung boyfriend niya, hindi ko na sasabihin. Sige. Ganun ba? Marites si Pastor. Ano nangyari? Naka-video. Wala siya ngayon. Attend ka kung panood mo ito. Attend ka, ha? Attend ka. Nagulat ako, kilala niya ako. Lord, kilala niya ako, hindi ata nagbago yung mukha ko na. Parang wala ka pinagbago Lord. Hindi, sabi ng Lord, mas gumapo ka anak na yun. Tawa ko doon sa may day ko, ginaya ko yun. Never mind, change topic. Number 2 is, setting ablaze, my God will give you a burning readiness.
Pag sabi, burning readiness. Pag sinabi mong burning readiness, the state of being ready and fully prepared. Ang kaata-atan ulan church, ang kunisunong ni may sa kaya medyas ko. Alingunan ko, aga na ka toothbrush. Ang tuya sa din, awit ko ang kwarta, 5. Ang tuya, awit ko, aluan Bible, lista ay utang. Akin na, ka prepare. Aga ready sa isip, aga ready sa puso, si katon sa ilaman, agmot ready. Pero no si Kaat, na-set ablaze ng Panginoon. No need to remind that every Sunday is a holiday. No need to remind na pupunta ka ng practice panggat kaya mo. Kahit wala ka nga pamasahe. Hindi ka mapigilan bakit you are burning readiness. Amen. Ready ka. Monday pa lang, naitabi mo na yung tithes mo. Monday pa lang, nag-iipon ka ng pamasahe mo. Monday pa lang, nag-iisip ka na ng ipapang merienda mo kay pastor. Sana mo. Kape. Ano kayang kape ni pastor? Maxim. Ito lang, size M yung kape. Ay! Sharon. May bilas ka lang. Why you are excited? Ready ka? Kung sa ibang bagay nagagawa mo mag-sacrifice, dapat sa Lord din. This 2024, please. Kung gusto niyo ng manifestation of Jesus Christ in your life, kung gusto niyo maging totoo si Jesus sa buhay niyo, gawin mo ring makatotohanan ang paglilingkod mo sa Kanya. It's because pag ginawa mong makatotohanan, nako, I assure you, 101% God will manifest in your life, in your studies, in your business, in your physical health, in your every detail of your life will manifest. Amen. Bakit tinutuo mo eh? Kung ikaw ay nagpapakatotoo, totoo din ang mararanasan mo. Amen. Diba? Magpakatotoo ka, kung mo sa ating kaabay mo. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, kahit anong status ng buhay mo, huwag mong piliting ipunta yung buhay mo sa hindi mo buhay. Ang ipamuhay mo is yung buhay na meron ka para ma-experience mo, para malaman mo yung proseso ng ginagawa ng Panginoon sa'yo at ikaw mismo masabi mo sa iba, alam mo yung buhay ko ganito noon, pero pinaganda ng Panginoon. Amen. Ganon. Agkaw na alig. Agkalig-alig. Yan pang bibili yarong na to. Again, walay purpose ni Lord ay sika, walay purpose ni Lord ay siya at marsa something man, maradagog man, bali-bali man. Ang gapoy, naumli. Walang unfair pag ang Lord ang nagbigay ng purpose ng buhay. Your life is based on the Word of God. Pag ikaw ay naset ablaze ng Panginoon, you will become a burning, yung burning desire na meron ka ay kakaiba. Okay? Ito yung isang pakiramdam na ikaw ay palaging excited sa Panginoon. Nasaan na yung mind or thoughts na sinasabi mo, sana Sunday na bukas. Ngayon, sana hindi na mag-Sunday. Your life is based on the Word of God. Burning readiness will give you or will impact your life being or ang binabase mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. Alam niyo ba na pinakamagandang basihan ng buhay ay sa salita ng Diyos? Ito ang the best manual of life. The Word of God. Why? It speaks everything in negative, positive, maganda at pangit sa buhay mo. The Word of God will correct you.
The Word of God will transform you. The Word of God will warn you. The Word of God will hit you. Amen. Bakit? Para basagin ka, hindi ang Diyos ang bumabasag sa'yo. Sarili mo ang bumabasag sa'yo. Bakit? Meron kang sitwasyon sa buhay, meron kang pananaw sa buhay, meron kang character, personalidad sa buhay na hindi makakatulong sa paglilingkod sa Lord, kaya binabasag ng Lord yun. At pag nabasag ka ng Lord, ito na yung pagkakataon niyang buuin ka ulit sa pinakamagandang imahe mo. Woo! Amen. Kaya dapat meron tayong Bible. Nang December ko, order kayo talura, tamamukmura shopping. Ang po sa in-order yung brief, pante, kawas, sapatos, alingwanan, so Bible. Alagarang ko lamay itartad church. Ningidanda ka mo, yung Bible church, New Testament, laba mo, pastor. Di manali kay kawang. Kamu baso. Hello? Praise. Alam niyo ba, na ang salita ng Diyos, ito tips sa mga stress, sa mga confused, sa mga litong-lito, sa mga pagod ng kung ano-anong nasa isip mo, school, everything. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, yung mga salitang hindi nakakatulong sa isip mo, pag pinasok mo yung salita ng Diyos, aalisin niya yun. Aalisin niya yun. At ang iiwan ng salita ng Diyos is kapayapaan sa isip mo. Kapayapaan sa isip mo, kapatid. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, parang nakakataman. Parang naantok ka. Ngayon ni Satan yun. Labanan mo. Bakit? Ayaw niyang maalis yung mga toxic sa isip mo dahil yun yung magpapahirap sa'yo. Kaya I challenge everybody, and also myself, na itong taon na ito, every day I will read my word. I will read the word of God. I will read my Bible. Alam niyo, kahit nasaan kayo, pwede kayong magbasa ng Bible. Sabi ko nga Saturday sa worship team, ang gano'ng manatay kayo nung wala Bible app, usually po niyo makapanbasa kayo. Nakaka 2 hours ang kaka-scroll sa Facebook, sa TikTok. 2 hours yun. 5 minutes, nakapagbasa ka na ng 3 chapter. Hello? Sa 5 minutes, nakapagbasa ka na ng 3 chapter, 2 chapter. Sa 2 hours, wala kang ginang TikTok lang tayo. Ng Facebook lang tayo. At napapasa pa natin sa Facebook, Word of God? Kung ang Word of God, di ka kasi nagsishare. Ala. Ang daming mga eme dyan, may keme pa nga eh. Ems, mga ganun pa. Ewan ko paano mga words ng mga Gen Z na yun. Both a Bible. Both a Bible. Pumili ka ng Bible mo, wala 200 labat, bali-bali na. Tapos pag nakabili ka, make a covenant, not a resolution. Di ba nung last Sunday? Every morning, di ka man nakapagbasa ng umaga kasi busy ka. Mag-pray ka muna. Daming kinukuha ang Lord. Bakit? Hindi nag-pray-pray. Hindi nagpapasalamat sa buhay na meron sa Panginoon. Lord, thank you po sa buhay. Thank you sa mama ko, papa ko, kapatid ko, kung meron pa akong kapamilya. Salamat Panginoon sa pamilyang meron ako today. Thank you Lord in Jesus' name. Amen. 2 hours na yan. Mahirap ba? Mahirap ba mag-pray? Hindi. At mo na i-memorize. Galing na lang sa puso mo yung ipag-pray-pray mo. Lord, thank you, ha? Iyak ka pa.
Kasi ginising mo pa ako. Kasi nag-pray pa ako sa isip ko na ayaw ko na magising. Pero pinag-pray ay ginising mo pa rin ako. Okay, thanks to God always. Your life is based on the Word of God. Sarap ng buhay na nakabase sa salita ng Diyos. Why? Ang tingin mo sa sarili mo, hindi tingin ng mundo. Ang tingin mo sa sarili mo, kung paano ka tingnan ng Diyos. You are His, her masterpiece. You are His, her precious son and daughters. You are His, her co-heirs of God, tagapagmana. Amen. Ikaw ay prinsesa, prinsipe ng Panginoon. Ikaw ay love, ikaw ay forgiven. You are justified, sanctified. You are saved by grace of the Lord God. You are blessed. You are forgiven. You are chosen. You are the head, not the tail. Amen. You are blessed, not the victim. Amen. Hello? That's the word of God for you, for us. Kaya kung meron kang babasahin, I recommend Bible. Please, read your Bible every day. Sa tanghali, may break time. Magbasa ka. Sanayin mo yung sarili mong nagbabasa. Tatalino ka po. Magmamature ang isip mo, bumabata ang physical na katawan mo. Amen. Hello? Yun ang technique. Hindi belo. Hindi rejuve. Magbasa ka ng Bible 3 times a day. Uy, parang reseta ko. Alam mo, nai-stress ang tao, sumusunod ang katawan, nagiging matanda na. Kasi walang word of God. Sinong leader sa school nila? Sa mga research ganun. Kay na. Sino? Sinong leader? Sino? Kay na. Leader ka? Leader ka rin. Ganito ang gagawin natin. Pag leader ka sa school nyo, bago kayo mag-start sa research nyo, patahimbikin mo silang lahat. Mag-pray muna tayo. Lord, thank you po sa classmate ko na nandito ngayon. Tulungan, bigyan nyo kami ng katalinuhan para magawa namin ng maayos ang research nito. Thank you in Jesus' name. Amen. Pagkamulagan mo ka lang ng iraspan. Gumana ang pakiramdam mo. Wow. Wow. Ang gapo. Gam, gawatila. Si kalimanunaan niya. Ang gapoy silaw mo. No wala, may solar. Agad pa ako. I challenge every students, lalo-lalo kung leader ka. Okay. Mahirap ba yun, Janelle? Yung prayer na yun, mahirap? Ang mula basa ng cellphone. Nalimunan mo ba? Amen. Di ulo ka naman. Hello? Maging ilaw ka. Your life is based on the Word of God. Hallelujah. Your prayer life is level up. Pag ikaw ay nasa place ng Panginoon, you become burning readiness. Ang buhay mo ay ready, prepared palagi. Ang buhay mo ay nakabase sa salita ng Diyos. At ang prayer life mo ay nag-level up. Amen. Hindi ka na magiging paniki pag tinuro ka ni pastor na mag-pray. Ba't ako? Pastor, next time na lang po. Bakit Basta singa ako na antay man. Singa ako anta, ang bait kalabat. Ang malabat i-open yung bunganga mo. Pero no kidrama, pero no Wattpad, pero no may kapitbahay, may napatutungtuan, makmaksel, sulayag mo tan sakit. Ano ba? Ano ginawa to? Talaga ba? Pero pag inassign na ni Lord na mag-pray, Lord, thank you po. Salamat po sa pagkain ito. Jesus name, amen. Hello?
Bakit hindi ready? Hindi nagpa-practice mag-pray sa bahay. Pag nasa CR ako na, nagpray-pray ako. Magpapa-worship rin ako, mag-pray-pray. Nag-pray-preach ako sa mga baboy. Nung nasa Rema ako, nagba-Bible school ako. Pag ako naka-assign mag-preach, we are in fasting. Naka-ready kami, we are fast. Force fasting man yan, hindi pa basta magpa-fast ka. And then nagwa-working time kami, ang congregation ko, baboy. Mga satanas, baboy eh. Okay, I preach during I clean the room of the pegs. Bakit? Nagpa-practice ako eh. Sa atin, ang gapo. Mag-practice kayo ng Sabado. Hello, worship team. Matamaan sana kayo. I love you, Lord, and I live my... Kasi mayroong monitor. Alisin pala kaya ito next Saturday. O diyara eh. I love you, Lord, and I live my... Do you worship? No. Because you are not ready. Hindi niya mabanggit yung pronunciation. Sigurado lyrics. Hello? Bato-bato sa langit. Ang tamaan magbago. Amen? Amen. You offer your life as a living sacrifice. Pag kinat ka, inassign ka, excited ka, yes, makakapag-serve ako sa Lord. Amen. Yun ang naset ablaze ng Panginoon. Hindi yung i-chat kay Pastor. Kasi kanatan sa man prayer, closing prayer. Pastor, ang section ko, ang karuman niya, gano'n din. Pag makatin na ng boss, natalutay niya, kuman. Pero nagka-in-assign, tala, basta na-check tayo. It is an opportunity always to serve the Lord. Pag pinagwalis ka, yes, I can serve the Lord. Walang pinagkaiba ang pag-preach sa pagwawalis. Ang pinagkaiba noon is kung paano mo ito i-dedicate sa Lord. You are worshiping God. You offer your life as a living sacrifice. Pag pinagbuhat ka, yes, magagana na yung muscle ko. Tagal-tagal ko lang iintay, pero pag na mo yung triceps, abos mo, nilalabas mo, pero nga. Hello, you offer your life as a living sacrifice. You give yourself to Jesus in serving Him. And also serving others, serving your church. Siyempre sa loob ng bahay nyo, opportunity yun na may pakita mo yung ilaw. Yung ilaw ang makakapagdala sa pamilya mo, sa simbahan na inaatinan mo. Bakit? Your light will give direction. Your light will give insight, vision to them. Nung maliliwawa ka, labis ang kanang ng danis, lalaan mo, laan ko na ako ay. Ulat church, untong bukaklas ka to, o sayang taon, tananaw ng kuisinos. Ay ban, itra-translate na lang mamaya. Ilocano sa iban eh. Pag mag-Ilocano naman ako, sila din hindi makakaintindi. Tagalog na. You know. Hello, be the light. Pag ilaw ka sa bahay nyo, pag inutusan ka, okay po. Pag inutusan kang bumili, andyan na siya, di ba? Pag na kani ibabagi, manluto ka lang na ako, akaluto ako niya. Wow. Kulinary. Wow! Karapasan to ka. Ang putang amo, yan ako. Ngipatok amo, bulay yan ako.
Malinis ka na, malinis lang. At sila tayo, gaya ko ang taniman ito, ibang iya pa. Interesado kang matuto. Why? You are light. Amen. Pupunta ka ng langit, dapat kasama rin ang pamilya mo. And you are the answer. Maging ilaw ka. Next, last is, setting ablaze by God will give you a burning desire. Ito na yung sinasabi ko. Desire is, it is from God, not from you. Hindi mo ito inimbento, hindi ikaw ang nakaisip nito, hindi ikaw ang pinanggalingan nito. Desire is from God. You are extremely interested in glorifying God. Pag meron kang burning desire, ang gano'n mo mula yung bagay ay tuwang-tuwa kang gawin to glorify Jesus. Lord, it is for your glory. Sinasanay mo yung buhay mo to glorify God. Actually, that is the very important thing na buhay ng born-again Christian. Na mananampalataya at lingkod ng Panginoon. Na ang buhay nila ay buhay na nagbabalik kalwalhatian sa Diyos. Kung hindi nakaka-glorify sa Lord, hindi mo gagawin. Pero pag nakaka-glorify sa Lord, hindi ka mapipigilan. Amen. Please take note. Kung hindi nakaka-glorify sa Lord, hindi mo kayang gawin. Pero pag nakaka-glorify sa Lord, hindi ka mapipigilang gawin. Bakit? Glorifying God is giving Him a sweet smile unto His face. Pag gino-glorify mo ang Panginoon sa pinakamaliit na bagay, ay ang Panginoon ay tuwang-tuwa. Naka-smile siya sa iyo and very proud of you. At alam mo ba, pag proud ng Panginoon, the anointing of God will fill your heart, will fill your life. Amen. Sabihin ng Panginoon, this is my beloved Son. This is my beloved daughter, to whom I please. Sarap pag ipinagmamalaki ka ng Lord. Ang sarap pag ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Ang sarap pag pinagmamalaki ka ng kahit na sinong tao, na kahit simple ang buhay meron ka, pero pinagmamalaki ka. Ganun ng Diyos, kahit anong uri merong buhay meron ka, ipinagmamalaki ka niya. Bakit? Binibigyan mo siya ng kalwalhatian. Binabalik mo sa kanya ang parangal, pasasalamat sa buhay mo. Can I get amen? Amen. You want to do it very much. Hindi ka lang napipilitan gawin, gustong-gusto mo pa itong gawin. Iba yung napilitan sa gustong-gusto. Kumilos ka, ginawa mo, pero nasaya yung paglilingkod mo, yung service mo. Bakit napilitan ka? Pero pag binigay sa iyo yung task na yon, yung assignment na yon, at gustong-gusto mong gawin, alam mo pag gustong-gusto mong gawin, gusto mo pang pabilibin yung nagbigay sa iyo, tama? I'll make it creatively. I'll make it, bonggang-bongga ito, Pastor. Bonggang-bongga ito. Alam mo yung pag present mo, pag nakita ng taong nag-utos sa iyo, ay matutulala siya, ito lang yung utos ko, pero ba't sobrang ganda? Because I like it very much. Pag gumawa ka para sa Panginoon, huwag mong gawin na napipilitan ka. Gawin mo na gustong-gusto mo ito. Bakit? God deserve very best. At pag pag napangiti mo ulit ang Panginoon, ilang beses na mabiti ang Lord sa'yo. Pag palaging nakangiti ang Lord sa'yo, yung buhay mo, palagi rin nakangiti. Kahit marami kang pinagdadaanan, ay naku, akin man problemado, inatiyan, abalangan, bukod tulad pilay, malilikat na eh. It's because
God is smiling to your life. Amen. Palakpak para sa Lord. Hallelujah. You want to do it very much. And last is you have a compassion to accomplish it. Compassionate means kaya mong magsakripisyo. Kaya mong isacrifice minsan pamilya mo just to glorify God. Pero hindi naman madalas. Hindi naman palagi. Because our first ministry is family. Pero sometimes pinapakita natin na mahalaga ang Lord sa buhay natin at para makita nila yun sa buhay natin. Hindi po yung pag-i-ignore sa pamilya mo. Pagbibigay yun ng paningin sa ginagawa mong meron kang totoong Diyos na pinaglilingkuran na someday, yung Diyos na pinaglilingkuran mo ang magliligtas sa buong pamilya. Amen. You have compassion to accomplish it. Sino dito yung naglilingkod na sa Panginoon? Are you willing to finish it with compassion? Or baka napipilitan ka na lang. Kaya yung kanta kanina, set me ablaze. I want to know you, your fire again. Hindi na tayo magiging born again. We are born already. What is again in the born again is the fire of God. Continually asking Him again, Lord, not born me again, but Lord, burn me again. Amen. Make me on fire again. Make me ablaze again. Not born again, but burning, burning, burning for you again. Pag ikaw ay nag-uumapoy, ang gapoy makadapo, Amen. awan makaigna kanyam. Walang makakahawak sa'yo. Yung mga nagtatangka, yung mga may plano, and even Satan in everything. Hindi nila matuloy-tuloy yung plano nilang mali sa'yo. Bakit? You are on fire. Amen. You are burning for Jesus Christ. Amen. Kaya sisimulan natin ang taon nito, nag-uumapoy sa Lord. Kung dati kawawa ka, kinakawawa ka ng mundo, kinakawawa ka ng thoughts mo, kawawa ka ng anxiety mo, ng depression mo, ng overthinking mo, this time, hindi na. Bakit? Meron ka ng pagkakatiwalaan ng buhay mo. Amen. At yung pagkakatiwalaan mo ng buhay mo, marunong humawak ng buhay. Marunong bumago ng buhay at marunong magpaganda ng buhay. Set me ablaze, Father God. Take note. Set me ablaze it's not Sunday service. It is an everyday desire to knowing God. Tapos na ako. My conclusion is, trust God because He is God. Kung meron ka mang pagsusubuan ng buhay mo, huwag sa tao. Sa Diyos na lang. Amen. Sa Diyos na lang. Amen. Are you ready to be on fire again? Amen. Gusto mo bang maglingkod sa Lord pero nahihiya ka pa rin? Aalis na natin yung hiya na yan. Susunugin ng Panginoon yung hiya na yan na magiging desire na ngayon. At pag meron kang desire na ibigay ng Panginoon, hindi ka na mapipigilan. What I mean is, kaya mong gawa ng paraan para makapaglingkod ka sa Panginoon kahit busy ka. Alam ko maraming busy sa inyo. Napaka-busy lang pumasok mag-aral. Pero pag ginawa nyo ng paraan ang Panginoon, gagawa rin ng paraan ng Panginoon para iahon ka. Amen. Woo! Pag
gumawa ka ng daan para maglingkod sa Panginoon, para makapaglingkod sa Panginoon, gagawa rin siya ng daan para sa'yo, para makatapos ka, para umahon ka, para mabago ka. Lahat gagawin ng Panginoon para sa'yo. Amen. And I challenge everybody, hindi lang youth, mga tatay, nanay, senior citizens, as long you have breath, you can praise the Lord. As long you have eyes to see, you can praise the Lord. As long you have time today, you can praise the Lord. As long that you have lived, you can praise the Lord. And there's no reason to stop praising God. There's no reason serving the Lord, not the age, not the body, not the situation. Walang pwedeng humadlang sa taong pinuspos ng Panginoon. Let's pray.